Amen. Salamat po sa mga awiting yan, and I hope it should in our hearts to listen for the Word of God this morning. Are you ready for the Word of God? At ito po ang huli sa natitirang ilang weeks pa ba tayo? 2 linggo ng taong ito, ng pangangaral ng salita ng Diyos. I'm not able to be with you last Sunday. Binisita po natin ang ating gawain sa OBBC Mandaluyong and even Laguna. Purihin po ang Panginoon sa gawain doon sapagkat nagpapatuloy. At salamat Preacher Joe sapagkat kayo ang nag-cover up ng ating pangangaral last week. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay makakarinig ng salita ng Diyos. But before that, ay malayo pa man, binabati na natin ang bawat isa ng Merry Christmas, 8 days to go, bago po magpasko. At ang iba sa atin ay nararamdaman na natin yung vibrant of Christmas. We are wearing red. At next week po pala ay ating countdown na for ating Christmas 24. So let's make next week a vibrant Sunday. Maganda po, wala namang relevant ito sa ating doctrine or spirituality. Let's wear something color of Christmas next week. Pula, ano pa ba yun? Green, white, yellow. And we will have our picture taking of family next week. Bring your family. At kahit sa mga kulay lang ay pasayahin natin ang ating Pasko. And I hope and I do believe all of us can have colors. Hindi man makulay na pera, pero pwede tayong magsuot ng makulay na damit. Amen? At salamat po sa Panginoon. Hindi na po tayo magpapakatagal pa. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bible. Salamat din sa araw na ito. The house of the Lord is full. Salamat sa deliverance. Salamat sa mga kagalingang ipinagkaloob ng Panginoon. For the last few days or Sundays, napakarami po talagang nagkaroon ng sakit. At merong tinatawag na walking pneumonia. Pero purihin ang Panginoon sapagkat meron naman tayong running God. Amen? Na ang Diyos natin, sa kabila ng ating mga karamdaman, naririyan upang tayo gabayan, bigyan ng kagalingan. Acts chapter 2 verse 41, just one verse. And it says, "Then they that gladly received his word were baptized, and at the same day there were added unto them about 3,000 souls." Ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito, the wonders of having a church. Ang dakilang bagay na ikaw ay mapabilang sa isang iglesia. Shall we go to the Lord in prayer? Lord Heavenly Father, today, salamat Panginoon sa araw na ito. Truly, time swiftly passing by. Parang kailan lang Panginoon ay kami ay nagka-countdown for Christmas. Pero ngayon, muli po kaming sasalubong sa mga panahon, Panginoon, na kayo ay nagpatnubay sa amin. For all these years, Panginoon, sa hindi mabilang na inyong provision, nagpapasalamat po kami. Salamat sa buhay na meron kami, sa bawat pagkakataon na kami gumigising, sa bawat pagkakataon na maaari naming makasama ang aming mga mahal sa buhay, sa bawat pagkakataon na maaari kaming mangarap, sa mga pagkakataon na pwede kaming ngumiti bagamat may mga kalungkutan. Lord, salamat din sa pagkakataong ito na kami po, Panginoon, ay naririto sa bahay iglesyang ito. Nagpapasalamat, muling humihingi ng basbas, gabay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, as we talk about being in the church or being member of the church, salamat sapagkat merong iglesia na ipinagkaloob nyo sa amin, na kung saan kami, Panginoon, ay nagpapatuloy, kami ay lumalago at sumusunod sa inyong mga kautusan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for companionship, for membership. Salamat, Panginoon, sa fellowship na ipinagkaloob niyo po, bringing or adding family sa aming buhay. Hindi po kami, Panginoon, magkakadugo lahat. Hindi po iisang aming pinagmulan. Pero salamat sapagkat kami binuo niyo, tinipon as church. At muli, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin na ang inyong banal na spirito ang siyang kumilos. Kausapin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. The wonders of having a church. Ano ang hiwaga at pagpapala ng isang mananampalataya na hindi lang kumilala sa Diyos,
kundi nakatagpo siya ng isang church or iglesia na kung saan mas lalo niyang kikilalanin ang Diyos na kanyang tagapagligtas. Kaya this morning, I just want to share some few points, although I shared this many years ago, pero atin pong iniribayos at inuulit ang iba. Mga ilang bagay patungkol po sa pagiging miyembro ng isang iglesia. First, I'd like to share the purpose and the reason for having a church. Ano po ang dahilan? Bakit tayo ay kailangang merong napapaloob or kinabibilangang isang iglesia? Not just the purpose, but the prerequisite. Ano po yung mga kailangan upang tayo po ay, or paghahanda upang tayo po ay mapabilang sa isang iglesia? The price, or ano yung ating mga pananagutan, responsibility of being a member of a church, and the place of church membership, saan po ba tayo dapat napapabilang na iglesia? So ilan po yan sa ating mga tatalakayin. First, let's focus on the purpose of church membership. Ang una po is for application. In the book of Matthew chapter 28 verse 19, sabi po dyan, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost." Ang unang bagay, why you need to be a member of any church, kung saan man nandoon ang iyong puso at ang iyong kalooban, sapagkat ito po ay isang application, obedience, or obeying the commandments of God. Meron pong utos ang Panginoon, merong tinatawag na Great Commission. Ito po yung Great Commandments of God, huling habilin o tagubilin ng Panginoon. Bago siya umalis sa mga disipulo, sinabi niya, "Go ye therefore and teach all nations." It speaks about propagating the gospel, ipangaral niyo ang ebanghelyo, ipakilala niyo ang kaligtasan na ginawa ko sa krus. You share the gospel. Ipangaral nyo at hayaan nyo ang mga tao na buksan ko ang puso upang tanggapin nila ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. That is one commandment for them to do, to apply, is to receive Jesus Christ and to share the Word of God. But there is this another commandment na inutos ng Diyos. Matapos nyo silang pangaralan, matapos nilang tanggapin ang Diyos bilang tagapagligtas, sila ay hahantong sa panibagong desisyon. Meron silang panibagong application or obedience na gagawin, not just obedience to the salvation of God, but obedience to the Lord through baptism. Hindi po nagtatapos ang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating profession or ng ating pagtanggap, pagkilala sa kaligtasan ng Diyos. There is another commandment of God that every Christians, after they were taught teaching all nations, the Lord taught them, or teach us, that we should be baptized or be part of the church. There are many commandments of God that we ought to obey, pero kung ikaw ay mananampalataya, pangalawa sa pinakang mahalagang commandment, alam niyo po, pag ang tao ay aalis, hindi niyang pwedeng sabihin ang napakaraming salita. Mostly, yung pinakang importante ang kanyang iiwanan. Dalawang pinakang importanteng bagay ni iniwan ng Diyos, na hindi lamang tatanggapin mo siya, matapos mo siyang tanggapin, you need to find a church, you need to be baptized in order for you to apply the obedience and commandments of our Lord Jesus Christ. So ang pagsunod po sa tubig ng bautismo ay pagkilala sa inyong pagsunod sa Diyos. Na ibig sabihin, hindi mo lamang tinatanggap ang kaligtasan niya, kundi patuloy mong sinusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So ito'y nangangahulugan that you are under the authority or under submission of God, na kung saan anuman ang mga habilin, anuman ang mga kautusan ng ating Panginoon, ito po ay ina-apply natin hanggat tayo ay hindi pa binabawi ng ating Panginoon. So number one purpose, bakit kailangan nating maging miyembro ng iglesia? Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi matatapos ang ating relasyon bilang ako ang iyong ama at tagapagligtas. You need to be a part of a church. So pangalawang dahilan, bakit kailangan mo ng church is for continuation. For continuation, then they that gladly receive His words on the book of Acts, sila na mga tumanggap, sila na mga kinilala ako bilang tagapagligtas, hindi natapos doon. May continuation.
Then they that gladly receive His words were baptized. Ang pagiging pag-anib sa isang iglesia ng Diyos ay nagpapatunay na ikaw ay nagpapatuloy. Sapagkat hindi ka mapapaanib sa isang iglesia kung hindi ka na nagpapatuloy. It's another journey of faith nung tinanggap mo ang Diyos, pero it's another journey of faith na hindi mo lang siya tinanggap, kundi ikaw ay nagpapatuloy hanggang sa ikaw ay humantong sa pagpapasya that you belong to a particular local church. So that is for continuation. And even in the Bible, kung babasahin po natin yung mga verses, lagi pong hindi natatapos sa salvation ang mga desisyong ginagawa ng mga mananampalataya. Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore, binasa natin kanina, and teach all nations. It speaks about receiving the gospel. It speaks about receiving salvation. What's next? Baptizing them. Laging kasunod po yun na hindi natatapos na tinanggap mo ang Diyos, dapat tinatanggap mo din ang iglesia ng Diyos sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Acts chapter 2 verse 38, the Bible says, Then Peter said unto them, Repent. It speaks about salvation. Yung paghingi natin ng ating kapatawaran sa ating kasalanan, ang pinakamalaking kasalanan ng tao ay hindi lang yung pagsisinungaling, hindi lamang yung mga bagay na ginagawa nating immoral or tinatawag nating mga heinous crime or sin. Ang isang kasalanan na very common sa lahat ng tao, isang kasalanan that is very common in heaven, the sin of rejection of Jesus Christ. Yung alam nating merong Diyos, alam ng mundo na may Diyos, kilala ng mundo ang Diyos, pero hanggang kilala lang, pero wala silang relasyon sa Diyos, they reject Jesus Christ. Hindi sila dumantong sa isang desisyon that they repent. Pinagsisihan nila yung mga panahon na nabubuhay sila, na maaring meron silang trabaho, meron kayong pamilya, meron kayong iniibig, meron kayong entertainment, meron kayong mga relasyon, pero nakalimutan mo ang relasyon mo sa Diyos. That is the greatest sin of man. Hindi lang ang tao napunta sa impyerno dahil na mga kung anong kasalanan. Ang isang common sin ng tao, bakit ang tao ay mapupunta sa lugar ng impyerno? Dahil merong Diyos na tagapagligtas, na ino-offer ang kaligtasan. Kaya meron tayong Christmas sapagkat merong Diyos na bumaba sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. Pero gayon paman, kahit may gamot at ang tao ay may sakit, hindi niya itinanggap at hindi niya ininom ang gamot na ito sa kanyang buhay. Yun ang pinakang malaking kasalanan ng tao na dapat niyang i-repent. Pero after they repent, matapos niyang tanggapin ang Diyos, sabi po dyan sa Book of Acts, hindi pa tapos, and be baptized in the name of Jesus Christ. Lagi pong kasunod ng salvation, ang immersion or tinatawag nating being part of the church. In Mark chapter 16 verse 15, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel. Salvation. Pero hindi po dyan nagtatapos. But he that believed, silang mga tumanggap sa Diyos, silang mga nanampalataya sa Diyos, anong pagkatapos? Tapos na? Naghihintay na lamang ng langit? No. While we are waiting, habang tayo ay naghihintay, meron pong isang desisyon na kailangan gawin ng isang tao na kung saan ito po ay pagpapakita ng patuloy na pagsunod sa Diyos, that he that believeth and is baptized. The baptized, lagi pong kasunod ang bagay na yon. So, ang baptism, being part of the church, is a continuation of your faith. The Bible says, you shall know them by their fruits. Hindi natin malalaman kung ang isang tao talaga ay totoong kumilala sa Diyos, tinanggap ang Diyos, no one can judge. But meron tayong mga tinitingnang bagay na maaaring ito yung pwedeng confirmation na talaga ang tao ay nataniman ng salita ng Diyos. You shall know them by their fruits. Sabi ko nga, papaano mo malalaman kung meron kang bukid at ikaw ay namumuhunan? Papaano mo malalaman na yung mga farmers mo ay nagtanim talaga sa bukid? Abay, pagbisita mo dyan, dapat merong tumutubo. Kung walang bunga, baka malang itinanim. Ganon din po sa ating buhay pananampalataya. Ang isang Kristiyano, that they profess, they receive Jesus Christ, how will you know na talagang ang Kristiyanong yan ay merong Kristo sa puso, merong bunga. At ang bunga ngayon ay yung pagpapatuloy ng relasyon sa Diyos. Paano masasabi na ang isang taong yan ay may relasyon sa kapwa nitong tao?
Hindi lamang sa pamamagitan ng isang papel or ng isang contract, malalaman mo na nagiging mabunga ang kalang relasyon kung merong continuation, nagpapatuloy. Ganon din po sa buhay ng isang Kristiyano. Madaling iprofess na tinanggap natin ang Panginoon, madaling sabihin na meron tayong relasyon sa Diyos, pero ang isa sa mga patunay na may relasyon ka sa Diyos, ang relasyon sa Diyos ay hindi lang one-time, big-time relationship. Ito ay ongoing relationship. Madami ang magpapahayag na kilala ang Diyos, may relasyon sa Diyos. Ano ang katunayan? Nagpapatuloy sa relasyon sa Diyos. At kung ikaw ay nagpapatuloy sa Diyos, darating yung time na hahantong ka that you will be part of a church because it proves your continuation and even your confirmation. Hindi man natin pwedeng sabihin na yun lang ang basihan upang ang isang tao ay talagang kumilala sa Diyos. Pero yun kasi yung bunga. Ang bunga ng kaligtasan ay ang mabuting gawa at ito ay ang pagsunod sa Diyos hanggang sa humatong sa tubig ng bautismo. So the purpose of church membership, bakit pa kailangang magkaroon ng church? Pupunta ka na naman pala sa langit. Unang-una, this is for application. Pangalawa, while you are waiting for the Lord, this is for continuation of your relationship. You cannot see God. How will you express your love to our dear Savior? Hindi natin pwedeng ma-express physically sapagkat yun yung surprise ng ating Panginoon sa atin that someday, we will see Him face to face. But for a while, meron pong lugar na kung saan sabi ng Panginoon, if you love me, pwede mong ipamalas ang pagmamahal mo sa aking iglesia. That is the continuation of our relationship. Not just for application, hindi lamang po ang pagiging membro ng church is for continuation. Letter C, it is for union. Ito po ay nagpapakita ng iyong pakikiisa sa ating Panginoon. The Bible says in 1 Corinthians chapter 12, if you will open your Bible, 1 Corinthians chapter 12, for us the body is one and hath many members. Ang katawan po ay iisa lang, pero maraming membro yan, may iba't ibang bahagi. And all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Inihalin tulad po ng Panginoon ng church as the body and Christ as the head. Sabi po ng Panginoon, bagamat iba-iba kayo ng parte, iba-iba kayo ng ginagawa, pero sa kabuuan, if you became part of the church or the church, we are just one, I am the head and you are the body. For by one Spirit, look at the word, in order for you to be part of the body, in order for you to be part of the church, you should be baptized, for we are all baptized in one body, whether you are Jews, Gentiles, anuman ang iyong lahi, isang man nagmula, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Verse 14, for the body is not many members, but many. And 27, now ye are the body of Christ and members in particular. Meron pong panibagong relationship that you should develop. First is your relationship with Christ as a Savior. Teach all nations. Repent. That is salvation. Nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos bilang siya ang iyong tagapagligtas. But there is another relationship with Christ na dapat nyo malaman. Hindi natatapos ang iyong relasyon sa pagiging anak ng Diyos once na tinanggap mo siya at sa pagiging Savior. May another relationship na dapat pumasok ka sa Diyos. Ano yun? Your relationship, union, being God as the head and you are the body. Kailangan mong mapaloob sa body of Christ, and in order for you to be the body of Christ, you should be part of the church. At sabi po dyan, for all or for by one Spirit, we are all baptized in one body. So it's another thing na may relasyon ka sa Diyos as your Savior. It's another thing na may relasyon ka sa Diyos as being one in body of Christ. Dalawang relasyon po yun. Dalawang relasyon, yung tayo po ay accountable sa ating Panginoon. Actually, yung ating relasyon as our Savior with God, tapos na yun eh. Kasi mostly, ang may command doon, ang may gagawin doon, ang Diyos, bilang tagapagligtas, ililigtas ka.
Pero yung relasyon mo sa Diyos as being part of the church or sa body, yun naman yung may gagawin ka para sa Diyos. Tulad ng body, sabi niya, merong mga members, iba't ibang bahagi, at ang katawan natin, kahit nga abdo, kahit nga appendix, may purpose. Ganon din yun eh. Ikaw, mapapabilang sa isang church, as a body, sabi ng Panginoon, in particular, iba't iba tayo, pero meron ka namang gagawin para sa Diyos. So yung salvation, yung relasyon mo ng salvation, may ginawa ang Diyos sa'yo. Alam niyo, ang relasyon hindi pwedeng one way lang na laging isa lang ang may ginagawa. Kung ikaw ay may Kristo, tinanggap mo siya as Savior, ligtas ka na, may ginawa ang Diyos sa'yo. Ang tanong, ano naman yung pwede mong gawin para sa Diyos? Magagawa mo lang yon kung ikaw ay merong body or part of body of Jesus Christ. Kasi any particular part of your body, mahirap kumilos yan ng mag-isa. Ihiwalay mo ang isang daliri, mahirap kumilos yan, mamamatay. You need to be intact, connected with the body. Another thing, with being or having a church, meron pong tinatawag na marriage supper of the Lamb. Pinag-aralan natin sa eschatology in end times, pag dumating ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang rapture, lahat po ng mga mananampalataya na nabubuhay pa ay kukuhanin ng Panginoon, they will be caught in heaven, okay? Sa kalangitan, sa sky, and then lahat po ng hindi kumilala sa Diyos ay maiiwan sa lupa, at lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Diyos ay muli niyang bubuhayin. For all those who rejected Jesus Christ, there will be tribulations sa lupang ito. Sabi ng Panginoon, anuman ang inyong naranasang paghihirap, nothing to be compared with that 7 years tribulation. Pero pagdating sa langit, ano ang gagawin ng mga mananampalataya? Those who were alive and caught up in heaven, those who were dead at muling bumangon, there will be judgment seat of Christ. And after the judgment seat of Christ, what will we do? There will be marriage supper of the Lamb. May kasalan po sa lugar ng langit, at kung saan, sino po ang ikakasal sa lugar ng langit? This is the doctrine of the marriage supper of the Lamb. Sabi po sa Revelations 19 verse 7 to 9, let us be glad and rejoice and give honor for Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Okay, yung wife, rine-ready na daw ng Diyos. Jesus Christ Himself is the groom. Meron daw pong kasalang magaganap sa langit, not typical wedding that we have today. Ibig sabihin, ito po yung talagang perfect union, na kung saan we as being body of Jesus Christ ay muling makakasama na, muling magkikita na ang mga nagsisipag-ibig sa Panginoon at ang kanyang iniibig. Revelations 21 verse 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, nagpe-prepared as a bride, adorned for her husband. Ephesians chapter 5 verse 25. Sino ba yung tinutukoy dito na bride ng Panginoon? Sino daw ba yung hinihintay ng Panginoon? Nagpe-prepare daw ang Diyos. Sabi po sa Ephesians, husband, love your wives. Okay? Hindi po marami ito, bagamat plural. Wives, ibig sabihin, husbands, kayong mga lalaki, mahalin nyo ang mga babae. Marami rin kasi yung lalaki. Okay? Husbands, love your wives. Even, sabi niya, even katulad as Christ also loved the church. So yung tinutukoy dito na hinihintay ng Diyos sa langit, not just Christians. Hindi lang ito yung mga nagprofess. Ang hinihintay ng Diyos na makarating sa langit as His bride, Christ also loved the church and gave Himself for Him. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 5 verse 27, that He might ipe-present ang bride. Anong ipe-present na bride? That He might present to Himself glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish, katulad ng mga kasalan. So if you are part of the church, there is something that God prepared for you, not just heaven. The union between the love, ang pagsasama ng umibig at inibig ng Diyos. And under that marriage supper of the Lamb, hindi ito for Israelites. Hindi ito para lang sa mga nagprofess ng kaligtasan. Very particular ang Diyos. Those who became part of the church, those who became part of my body, ang relasyon mo sa akin hindi natapos sa kaligtasan.
ang relasyon mo sa akin, you became one part of my body. Kaya mahalaga po na ang tinatanggap lang natin, hindi ang Diyos. Tinatanggap natin yung iglesia na pinagkaloob ng Diyos as being body of our Lord Jesus Christ. So the purpose of church membership for application, utos ng Diyos. Pangalawa, for continuation. Ito ay pagpapakita na nagpapatuloy pa ako sa aking relasyon. For union, ito ay pagpapakita na hindi lang ako umaanib sa kalooban sa kaligtasan ng Diyos, kundi talagang totally I surrender myself to be the body of Jesus Christ. And letter D, the purpose of church membership for identification. So that you will be identified as part of the church or part of the body or the faith of Jesus Christ. Or in other term, meron tayong tinatawag na affiliation. Lagi natin tinatanong pag may mga bagong kakilala, saan ka affiliated? Pag sinabing saan ka affiliated, saan ka connected? Saan ka nagtatrabaho? Pag sinabing affiliation, it is the state of being closely associated. Dito ako kaloob, dito ako napapabilang. Ito ang aking samahan, ito ang aking trabaho, ito ang aking company. It is a state of being closely associated with or connected to an organization or company or even church. So another purpose of church membership or being part of the church is for identification. Para ma-identify, saan ka ba talaga? Saan ka ba talaga? Saan ka nakapaloob? Ano yung pinapaniwalaan mo? Saan mo ibinibilang ang sarili mo? If you became a Christian, you're a Christian, but you're not a church. You don't identify yourself that I have a church, this is my church, or else, if you are not part of the church, let's say sa atin, Kristiyano kayo, matagal na kayong mananampalataya, but hindi pa kayo nagkakaroon ng desisyon na papabilang sa church, ibig sabihin, ang daladala niyong identification, kung saan kayo dating nag-church. Kung ang inyong dating sinisimbahan ay isang relihiyon na hindi nyo narinig ang katotohanan, ang pangangaral, at ang tamang mga turo ng Diyos, ibig sabihin, yun pa rin ang daladala nyo. Hindi na bago ang identification nyo, na bago lang ang inyong relasyon sa Diyos, pero yung pinanghahawakan yung iglesia, yung pinanghahawakan yung identification, yun pa rin. Kaya napakahalaga na yung pagsunod sa tubig ng bautismo, ito yung nagdidesisyon ka na iniiwan ko na yung mga dating aral at turo na sa tingin ko ay hindi tama. At matapos kong marinig yung tamang katuruan ng Diyos, dito ko binibilong or dito ko ina-identify ang sarili ko, dito ko ina-affiliate at tinatanggap ang sarili ko. But unless you became a member of the church, hindi na babago yung identification mo. Parang halimbawa ay citizenship. Kahit pumunta ka ng Amerika ng paulit-ulit, maliban talagang baguhin mo ang iyong citizenship, hindi ka nila rin-recognize as a citizenship of America. Pilipino ka pa rin. Ganon din with the church. Meron pong formality at meron pong ordinance na binigay ang Diyos to formally become part of the church, that is through baptism. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay kinilala mo ang Diyos bilang tagapagligtas, pero hanggat hindi tayo sumusunod sa tubig ng bautismo, ibig sabihin, you are not denying your old faith. Hindi mo siya tinatakbuhan, hindi mo siya kinakalimutan, hindi mo binibitawan ang mga dating turo at pananampalataya na meron ka sa iyong dating identification. Kaya napakahalaga ng identification or baptism. Ibig sabihin, dinideny ko na kung saan man ako galing dati, sapagkat matapos akong matuto, matapos ang revelation ng Diyos, natutunan ko na through this church, ito yung church na kung saan natutunan ko ang tamang pananampalataya at pagsunod. That is identification. Kaya, hindi mo binibitbit ang pangalan ng church, malibang ikaw ay napabilang na sa church. You can be an attender, a visitor, but you're not a member of the church unless you go to the Lord with baptism. What is the another purpose of the church? Not just for identification, but for edification. For edification. Kaya may church, sapagkat dito kayo gagamitin ng Diyos, dito kayo palalaguin ng Diyos, hindi pa tayo kinuha ng Diyos after salvation eh. Meron pang purpose ang Diyos. At sa ating pananatili sa lupa, alam ng Diyos, liligligin ng dyablo ang ating pananampalataya. Ang hangad ng dyablo ay bumalik ka sa kadiliman
sa lumang pananampalataya, sa buhay na walang relasyon sa Diyos, sa buhay na malayo ang Diyos. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, while we are waiting, God provided a church for edification. Para palakasin ang iyong pananampalataya, para i-encourage ka. The church is the wall or the hedge, na kung saan ito yung pinakang nagiging wall natin, protection against the wiles of the devil. So there should be a church, sapagat ang isang mananampalataya, magkaroon man siya ng relasyon sa Diyos. Pero kung walang church na nag-aalaga sa kanya, walang church na kung saan siya ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, church na kung saan siya ay na-encourage, na-comfort, madali lang na ang taong yan ay muling manumbalik sa kanyang dating relasyon. So church is for edification. Ito yung lugar na kung saan tayo ay pinapalakas. Ito rin yung lugar na kung saan, while we are waiting, ito yung lugar na kung saan, ito yung tayo ay gagamitin ng Diyos, nang sa gayon, sa pagharap natin sa Diyos, meron naman tayo masasabing nagawa natin para sa Kanya. It sounds strange na sabi ko, lagi ko sinasabi, kung napakaganda ng offer ng salvation, heaven, at ang buhay sa lupa ay parang impyerno, bakit hindi pa agad, pagkatapos ng in Jesus' name, I accepted you, I pray, amen, pwedeng diretsyong heaven na para maganda. Pero hindi. Kasi ayaw naman ng Diyos na haharap tayo sa Kanya, wala tayong naigawa para sa Kanya. For most of your life, kung tinanggap mo ang Diyos, halimbawa, naunawaan mo ang gospel at the age of 30. Simula nung pinanganak ka until 30 years, wala kang relasyon sa Diyos. Kilala mo lang siya pero hindi mo naiintindihan. Most of your time, most of your talent and your treasure, you invest for yourself, for your family, which is not bad, sa iyong mga kalaro, sa iyong mga barkada, ang dami mong naging relasyon na kung saan doon mo binuhos ang iyong oras, ang iyong lakas, even your treasures. Nakakilala ka sa Diyos at the age of 30. Ibig sabihin, for 30 years, you don't render anything to God. But after 30 years, you receive Jesus Christ. From that day, yun yung panahon na doon mo naman inonorish or doon mo naman palalaguin, doon ka naman babawi sa Diyos. Kaya ang tao po, hanggat nandito sa lupa, ito yung pagkakataon natin upang makabawi sa Diyos. Paano ka babawi? Wala naman tayong rebulto na pwedeng pag-alayan. Wala naman tayong rebulto na pwede nating sabihin nating buhat-buhatin o sabihin nating sambahin. Walang iniwang rebulto ang Diyos. If you will read the Bible, walang iniwang rebulto. Ang iniwan ng Diyos, church. Iiwanan kong iglesia ko, if you love me, love my church. So for edification, no Christians has ever been called to go alone in his or her faith alone. Walang Kristiyano na lumago ng mag-isa. Walang Kristiyano na napagsilbihan. Laging sinasabi ng iba na kahit hindi naman ako nag-church, kahit wala naman akong church, mahal ko naman ang Diyos. Sabi ng Diyos, kung gusto mo akong mahalin, mahalin mo yung church ko . So, kung talagang mahal mo ang Diyos, ipaparamdam mo yung true church. And the irony of it, sabi ng Diyos, kung gusto mo akong mahalin, mahalin mo yung church. Sino ba yung church? Tayo din. So, God is so unselfish na sabi ng Panginoon, kung gusto mo akong mahalin, mahalin mo yung aking body, mahalin nyo ang inyong sarili. Mahalin nyo ang bawat isa, mahalin nyo ang mga kapwang yan. For edification. And also, the church is for production. Ministries where we get involved. God is not calling you to go to church. Hindi lang sinasabi ng Panginoon that my son, after you receive me, go to church. No, not just go to church. God is not just calling you to go to church. He is calling you to be His church. Ano po ba ang church? Church is not a building. The church is a group of scripturally baptized believers. Ang church ay tao. Ang church ay tayo. So, when you go to church, typically, sabihin natin, yes, building, you go to church. When you say you go to church, that is something that is visible and physical, tangible, ito yung concrete church. But when we say being a church, tayo po yon. So, ang purpose, bakit kailangan mo mapabilang sa isang church is for production. Para ikaw ay lumago, para ikaw ay may magawa, para sa ating Panginoon. So that is the purpose of being member of a church. Now, let's look at the prerequisite
Ano naman yung kailangan para maging member tayo ng church? Unang-una, salvation. Hindi ka pwedeng maging kaanib ng iglesia. Hindi ka pwedeng magkaroon ng relasyon sa Diyos as a body, malibang magkaroon ka muna ng relasyon sa Diyos as a Savior. Ang salvation po ay, it is a very, sabihin nating, urgent. May urgency at may emergency. Kailangan talaga yan eh. Kasi hindi mo masabi ang buhay. Although pagdating sa langit, hindi naman tatanungin ng Diyos na ikaw ba ay member ng church kasi hindi naman prerequisite yun para ang tao ay maligtas. Ang kailangan talaga, pananampalataya lang sa Kanya. Pero pagdating naman sa church membership, hindi naman pwedeng hindi ka ligtas. So unang-una, in order for you to be a member of church, kailangan ligtas ka at hindi lang ligtas, kailangan sigurado ka sa kaligtasan mo. Yun yung hiwaga ng salvation natin. Meron tayong salvation, not just salvation, kundi assurance of salvation. Nagse-sessions kami ng mga candidates for membership. What defines or what separates us from other religion? Paano mo masasabi na ang isang relihiyon ay ito yung relihiyon na kung saan ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung relihiyon na kung saan ito yung pananampalataya at dala ang katuruan ng Diyos. Hindi na natin pinag-uusapan yung mga relihiyon na ang pinapaniwalaan ng ibang Diyos sapagkat tayo ay Christian country. But here's the trick. Ito yung deception ng dyablo. Ang ginawa ng dyablo, gagawa ako ng maraming relihiyon, same as with the relationship or with the religion of Christ, to counterfeit upang gayahin ang katuruan ng Diyos. Marami kang makikitang church, it seems the same. Meron din silang Bible. Kumakanta din sila ng mga papuri sa Panginoon. Meron din silang pastor. Meron din silang, sabihin nating leader. May mga fellowship din sila. May mga program din sila. What's the difference? Pastor, pare-pares lang naman yan. To spot the difference, to filter the difference, ito po ang tingnan nyo. Paano nyo masasabi na ang church na yan ay church ng Panginoon? Pwedeng pare-parehas sila tayong may Bible, pwedeng pare-parehas tayong may mga binabasa, pwedeng pare-parehas tayong may mga Bible study. Tingnan nyo ang turo ng salvation. Ang tinuturo bang paraan ng kaligtasan? Ang pagkilala at ang iyong pananampalataya lamang sa Diyos? O ang tinuturo, magpaanib ka sa amin, maliligtas ka? O ang tinuturo, gumawa ka ng mabuti, damihan mo, dagdagan mo para maligtas ka? O kailangan, may mga gantong bagay kang gagawin. Sabi ng Panginoon, I am the way. That is a definite truth. The way, the truth, the life, no man. Walang sinabing ibang paraan, yun lamang. Kaya pagdating po sa usapin ng iglesia, maraming iglesia, pare-parehas lamang. Pero sa kaligtasan, doon po tayo nagkakaiba-iba. At hindi lamang sa kaligtasan, maaring may mga iglesia rin na ituturo nila na ang ating paraan ng tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. Pero meron pang isang problema. Si Jesus nga ang tagapagligtas, pero nawawala yung kaligtasan na yan. Pag hindi ka nag-church next week, pag nag-backslide ka, wala na uli yan. So kailangan pa rin, samahan mo ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay resulta lang, pero kahit anong mabuting gawa natin, may kasalanan at may kasalanan hindi sasapat. Pero ang sabi ng Panginoon for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him, sino man ang nanampalataya at tinanggap siya bilang tagapagligtas, should not perish. Hindi na magkakaroon ng pangalawang kamatayan, pero ang pinakamaganda doon, but have everlasting life. Pag sinabing everlasting life, forever yun. Hindi binabawi yun. Diba? Ibig sabihin nun, once na binigay yan ng Diyos, hindi yan binabawi ng Diyos. Just prove yourself na talagang tinanggap mo ang Diyos. Pero kung talagang tinanggap mo ang Diyos, hindi nawawala yung kaligtasan na yon. At in order for you to be a part of the church, first, you should have salvation and assurance of salvation. Kaya nawa, meron namang baligtad. May mga pangyayari na tinanggap ang church, pero hindi pala tinanggap ang Diyos. Church, marami pong madadaya dyan. Kaya nga itong mga ating candidates for baptism, they were young, talagang sinala ko sila na dapat naunawaan nyo na hindi kayo nasa church dahil binitbit lang kayo ng magulang nyo. Dapat naunawaan nyo, may relasyon kayong personal sa Diyos.
Ang unang-una, relasyon muna sa Diyos, salvation, that is the prerequisite. After salvation, anong sunod? Prerequisite, in order to be the member of the church, filtration. Ano yung filtration? Kailangan, dumaan ka sa panahon. Although, in the book of Acts, pagkatapos nagpahayag, they gladly received the word of God, baptized. Pastor, bakit binabaptize agad? That is the work of the Holy Spirit. Yung conviction nila, talagang pagkita naman, tuloy-tuloy. Pero sa atin, wala pong definite na sinabi ng Diyos, after 30 days, after 50 days, dapat i-baptize na. Wala po. Meron tayong process of filtration. Ano po yun? Hinahayaan natin na ang tao mag-observe muna. Kung kayo ay nakakilala sa Diyos, nandito kayo sa church na ito, mag-observe muna kayo, ano ba ang kanilang worship, ano ba ang kanilang tinuturo, hanggang sa dumating yung time na nagugustuhan mo na at magkakaroon ka ng pagpapasya. Filtration. No? Sa atin, medyo pinahahaba natin ang filtration natin. Once or twice lang tayo nagbabaptize in a year. At least siguro naman in a period of 6 months, 1 year, na talagang dumadalo, ay siguro talagang nagbubunga na yung relasyon, may continuation. Mahirap din po kasing maging hype. Merong mga hype na, Pastor, i-baptize muna ako next week. Abay, pwede naman. Kaya lang, may mga pagkakataon na, sabi ko, kapatid, hold muna, hinay-hinay muna. Abay, kung binaptize ko, after next month pala, wala na. Ang hirap din naman ng ganun. Baptize ng baptize, pero nawawala agad. Diba? So, hindi naman to emergency. Hindi naman kailangan magmadali. So, there should be filtration. Hanggang sa dumating yung time, diba? Hindi ka na naninibago. Noong una, naninibago ka sa kantahan, naninibago ka sa teaching, naninibago ka sa ganito. Hanggang sa dumating yung time, parang feel ko, parang dito ako kalooban ng Diyos na magtuloy hanggang sa ikaw ay dumating sa prerequisite, salvation, filtration. Attender ka muna, bisita ka muna, hanggang sa dumating sa personal decision. Ang pagiging membro po ng church, personal decision po ito. Kaya laging tinatanong muna, gusto mo na ba magpa-member ng church? Kasi dumaan ka na rin naman sa time, nakita ko mahabang panahon. Pagkatapos ng filtration, personal decision, pwede namang sabihin, Pastor, hindi pa ako ready. No problem. Okay? Pero you need to work out, dapat dumating yung time, kailangan mo mag-decide. You need to find a church na kung saan, dito ako. Dito ko natutunan ng salita ng Diyos, dito ako lumago, dito ako nakikinig. But being a member of the church is a personal decision. Hindi yung inudyukan ka lang, o sama-sama na tayo, walang hihiwalay. Pwedeng ganon, pwedeng isa yon. Pero dapat, personal pa rin. Gusto mo, at alam mo ang iyong ginagawa. Kaya hindi lamang salvation ang kailangan, hindi lamang filtration at personal decision, dapat knows the foundation, indoctrination. In this past few baptism, talagang hindi ako nagbabaptize nang hindi dumadaan sa sessions. Dapat alam mo, ang ating kahit mga basic na pananampalataya. You should know the statement of faith. Ano yung ating pinapaniwalaan? Dapat alam mo ang ating Bible. Why we are having the Bible. The Bible is the authority of our faith. Ang nasusunod po sa iglesyang ito, hindi ang pastor. Ang nasusunod sa iglesyang ito, ano ang pinapangaral ng Biblia? Kaya nga tayo Open Bible Baptist Church. Kaya nga, ini-encourage natin na kahit tayo ay mananampalataya, hindi lang pastor ang nagbubukas ng Biblia. Dapat alam mo yung pinaniniwalaan mo. Hindi katulad nung lumang iyong pananampalataya na basta kang dumadalo, hindi mo alam ano bang meron dito, bakit ba bawal to, bakit ba pwede to. You should know the Bible. You should know the salvation. You should know the attributes of God. You should know the doctrine of our future. Maraming mga katuruang bagay na dapat nalalaman mo. In doctrine, meron pong tinatawag tayong major doctrine, non-negotiable, hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng baguhin ang ating salvation, hindi pwedeng baguhin ang attributes of God, hindi pwedeng baguhin ang Trinity. Pero meron din naman tayong tinatawag na minor doctrine. At kung yung minor doctrine na yun ay hindi na pagkakasunduan, walang definite na sagot ang Diyos, papasok po dyan conviction. Conviction lang po yun, di ba, Brother Joe? Diyan nagkakatalo-talo tayo conviction. Actually, pagdating sa conviction, kung universal lang sana ang isang church, madaling isolve yan. Kung anong sabihin ng puno, yun ang masusunod. Pero since tayo'y Baptist ay local, depende na po yan kung ano ang conviction na sasabihin ng pastor. Ano po yung mga conviction? Yun po yung mga minor na bagay na, Pastor, pwede ba sa atin to? Bakit bawal sa atin to?
Okay? Walang definite, pero may mga supporting verses hanggang sa hahantong tayo, ano ba yung ating stand? Okay? So after ng conviction, may mga ilang batas ang church na pinatutupad. But still, in order for you to be a part of the church, somehow, you should know what we believe. Alam mo ang pinapaniwalaan natin. Alam mo rin ang hindi natin pinapaniwalaan, what we practice and what we don't practice. Last time, nag-session kami, bakit hindi tayo nagaganto? Ano ba ang tamang damit sa atin? Ano ba yung hindi natin ginagawa? Dapat naintindihan natin yan. Kasi you are having a identification. So, ang pinakang huli na prerequisite for us to be a part of the church, salvation, filtration, dumaan ka ng ilang panahon. Pangalawa, personal decision. And then foundation or doctrine, of course, immersion. The final is the baptism, and our baptism is through immersion. Pag sinabing immersion, linulubog po. Hindi kami nagwiwisik. Okay? Kung babasahin mo ang Bible, kahit mga bata, wala akong nakitang winisikan sa Bible eh. Ang bata, dinededicate, dinadala sa templo, pinapanalangin. Pero nung baptism na, kahit sa panahon ni John, sa panahon ng Apostle, panahon ni Kristo, immersion, kasi may symbol po yan eh. Pagkamatay, pagkalibing. So pagkalibing, dapat lumubog at pagkabuhay na magmuli. Walang masyadong spiritual, sabihin nating, Pastor, meron po bang kapangyarihan whatsoever? That is a symbol na ibinabaon mo ang iyong mga maling paniniwala at sumusunod ka sa katuruan ng Diyos. At katulad ng kamatayan ng Diyos, mamatay man tayo, merong pagkabuhay na magbuli sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoon. But our baptism is through immersion. Okay, marami lang mga pagkakaiba-iba dito. Pastor, ano po ba yung immersion? Kailangan po ba lake? Kasi river po ang Panginoon. Kailangan po ba sa beach, sa swimming pool? Pastor, paano po yung nasa tub? May mga ganun nasa tub. Sa akin, anyway, basta't lumubog. Okay? Basta't na ilubog po natin. That is our way of salvation. Okay? Way of baptism. So, tapos na tayo sa prerequisite. The purpose, the prerequisite, medyo anuhan lang natin the price. Pag sinabi natin the price, ano naman po yung ating responsibility? Ano yung ating accountability? Unang-una, once na you became a member of the church or any organization, any affiliation, there should be submission. First, submission to the Lord, submission to the Word of God, and even submission to the pastor. The Bible says in book of Jeremiah, and I will give you a pastor according to your heart, which shall feed you knowledge and understanding. In the book of Hebrews, sabi ng Panginoon, obey them that have the rule over you. Hindi lang ito sa pamilya, may kanya-kanyang ruler, may kanya-kanyang authority, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa government. Sabi dito, obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. Ang pinag-uusapan dito, those that labored and care for your souls, as they must give account to God, that they may do it with joy and not with grief, and for that is profitable unto you. Sabi niya, mag-submit kayo sa inyong mga leaders, sa mga pastors, sa mga spiritual leaders, nang sa gayon, ginagawa nila ang kanilang tungkulin with joy and not with grief. Diba? Napakahalaga ng union, napakahalaga ng unity sa church. And I thank God for this church. Sabi ko nga, by experience, maraming mas matatagal pang mananampalataya, marami nang mas may karanasan sa buhay. But being a young pastor, salamat sapagkat there is submission in our church. At nagagawa it through submission, nagiging masaya ang paglilingkod ng pastor. Ang hirap nung ang pastor, ang daming mga membro na talagang inaayos, mga pasaway, maraming mga members sa ibang iglesia, sinusuwag ang pastor, ang daming sinasabi sa pastor. Paano maglilingkod ng masaya ang pastor? Kaya sabi dito, that they may do it with joy. Diba? But I thank God for this church. Nawa, maipatuloy natin tong pamana ng ating senior pastor, that in this church, walang division. May mga pagkakaiba man tayo, may mga konting tampuhan, pero hindi tayo humantong sa nag-away-away ang church, hindi tayo humantong sa mga anumang bagay. We have unity in this church. Alam nyo, nakakapagtaka. Sa bahay nga, magkakadugo na, nag-aaway yung magkakapatid. Sa church, possible na mangyari yun. Sino ba naman tayo? Pero salamat sa Panginoon, because we have union, we have fellowship, we have love. And thank God for that submission. At sabi nga po dito, which shall give account. Ang pastor naman po, siya ang mananagot sa Diyos. Kung ano man ang kanyang tinuturo, kung ano man ang ginagawa niya sa iglesia,
with the finances, with the faith, with the foundation, with the family. Kaya yun po ay pananagutan naman ng pastor. Kaya alam niyo po, pastoring a church, hindi lamang to making programs. Pastoring a church, hindi lamang to building buildings. Pastoring church is building lives. Papaano ang mga miyembro na ipinagkatiwala ng Diyos ay matutulungan na lumago sa pananampalataya at matutulungang lumakas upang harapin ang hamon sa buhay. So, unang-unang prerequisite or price of being a member of the church, you will submit. You will submit. Regardless of your position, ano man ang position mo sa labas, pagdating sa church, may inassign ang Panginoon na kung saan sabi ng Panginoon, a pastor is not elected, a pastor is not selected. Hindi po pinipili ito na automatic, anak ng Pastor Pagco or ganito man. Hindi po selected, elected, ang pastor po ay ibinibigay. The Bible says, and I will give you a pastor. Hindi pwedeng ipagpalitan. Hindi pwedeng ipagpilitan ng pagiging pastor. Matagal na panahon na maaaring ako itinutulak sa gawain ng Diyos. Kailangan may magpastor, pero hindi po ako naitutulak. Malibang dumating yung time na mismong dumating yung panawagan ng Diyos. At sabi ng Panginoon, and I will give you a pastor according to your heart which shall feed you knowledge. Under submission, there should be communication with the leaders. Member tayo ng church, halimbawa sa pamilya, sino ang authority? Yung tatay. Bilang anak, kung ikaw ay membro ng pamilyang ito, hanggat nandito ka sa pamilyang ito, dapat may komunikasyon ka sa akin. Diba, Kuya Jojo, dapat alam ko kung kailan ka uuwi. Hindi yung isang linggo ka na, nawawala, hindi mo pwedeng sabihin, walang pakilaman, kanya-kanyang buhay. Hindi. Parte ka ng pamilya eh. Ganon din po sa church. Kung ikaw ay member ng church, you should have communications. I appreciate those members na pagka mawawala, Pastor, matagal kaming mawawala. Hindi yung naghahanap ang pastor ng tupa, nasa na kaya si kapatid? Mababalitaan mo na lang, nasa Bicol na pala, ay doon na ho tumira. Ay member ka ng church, magpapaalam ka din. Magsasabi ka din naman, Pastor, ganito po, ganito po. Kasi, samahan tayo eh. Ang samahan, ang relasyon, hindi lang basta iniiwan. Diba? Sa inyong asawa man, sa inyong pamilya, sa mga misis nyo na nga lang eh, hindi lang kayo umuwi ng isang gabi, katakot-takot na paghahanap na. Sa church, ganun din. Huwag tayong maging traditional na, yun, dati ko naman church, walang pakialam, basta ako umuupo lang doon, lalabas ako, hindi ko nga sila kilala, basta ako dumadalo lang. Samahan po ito. There should be communication. At lagi kong sinasabi, even in the officers, may mga part, kahit po kayo umabsent, dumarating talaga yun, wala tayong magagawa doon. Ang hinihiling ko lang, communication. Lalo pa kung kayo may part, tutugtog kayo. Huwag niyong bibiglain na biglang wala si ganito. Eh, sinong tutugtog ngayon? Wala tayong na-delegate. Kayo ang ganito, magpapaalam. Because in every organization na kung saan kayo ay belong, part of submission, there is communication. Para na ipapanalangin. No? May sakit na pala si gantong kapatid, nasa ospital na pala, hindi natin alam. Diba? There should be communication. And not just communication, but also even participation. Tulungan po sa gawain. So the prerequisite or the price, submission. Pangalawa, support. Hindi ka na bisita. Tutulong ka na sa iglesia. Sabi ko nga, sa bahay, pag meron kayong mga kamag-anak na nagbakasyon ng 3 araw, hanggat maaari, huwag kang dadampot ng pinggan. Kami, bisita ka. Pero kung yung inyong mga kamag-anak na yan, 1 taon na, abay ka lang, baligtad. Bakit hindi ka dumadampot ng pinggan? Mahiya-hiya naman. Hindi ka na bisita. Diba? Umaambag na yan, kahit papaano, pangbili ng sabon, hindi na bisita. Ganon din sa church. Sa matagal na panahon, kayo ay bisita, but once you became a member of the church, walang ibang tutulong sa church. Sana nga we are funded by government. Sana nga may mga donasyon na dumadating. Saan tayo kukuha ng mga pambayad? Sino ang mga kikilo sa church? You should make or have your support for the church. That's why, part of our responsibility, kung dati nakaupo lang tayo, pag naging member church ka ng church, meron ka nang gagawin. May commitment ka na. You will spend your time. Sabi ng Panginoon, not forsaking the assemblies. Anumang pagkakataon na kailangan ka ng church, may mga services, may mga panawagan, may fellowship, you should be there because you are part of the church. You should spend your time, you should render your talent or your strength. Kawang-gawa lang po tayo dito, bagat may mga worker tayo na hindi naman pwedeng laging volunteer, compensated din, pero hindi sapat. May mga pagkakataon na kinailangan ka ng Diyos, kung ano man yung field na doon ka marunong, ipagamit mo sa Panginoon yon. Marunong kang mag-drive, marunong kang magluto, marunong ka sa decoration, magaling kang maglinis,
Pwede kang tumugtog. Hindi naman pwedeng lahat tayo ay nagko-acquire dito. Sinong makikinig? Hindi pwedeng sabay-sabay tayo nagpe-preach. Meron talagang particular na kung saan, being as a body, hindi pwedeng lahat tayo ay kamay. Merong gaganap na ilong, may gaganap na paa. Hanapin mo sa church na ito, ano bang ganap ko? Huwag kang papayag na walang ganap. You are a member of the church, pero wala kang ganap. At kung may pagkakataon na ganap mo na, may mga pagkakataon na moment mo na, be there. Hindi naman lahat ng pagkakataon tayo ay may ginagawa, pero pagkakataon na ako yung kailangan dito, talent ko to, be there. Diba? So you should support your church with your time, with your talent, and even with your treasure. Ang church po natin, hindi po uusad kung hindi po tayo nagtutulungan. Sabi ko nga sa isang pamilya na may membro na 5, hindi po kayo makakatawid bawat buwan kung wala po tayong pinag-aambag-ambagan. Ganun din po sa gawain ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na tayo ay church ay sponsored na ang ating kuryente, sponsored na ang ating transportation. Sino nag-expenses sa church? Walang iba kundi mga members of church. Kaya ang church po ay nagpapatuloy because of course, kalooban ng Diyos, pangalawa sa pagmamahal ng bawat kapatiran. So the price of being a member of the church, kailangan may submission, may support, and of course, you should secure. Ano ang isi-secure mo? Bilang ikaw ay identify na ng member ng church, meron kang accountability to protect your testimony and integrity. Alam nyo sa ating church, one good thing and bad thing. Once na ikaw ay mabaptize, ito kasi yung ating naging mandate hindi na nawawala, hindi lang yung kaligtasan mo, yung pagiging member ng church. Hindi tayo nagte-terminate, Kuya Perdi. Kuya Jun, hindi tayo nagte-terminate. Kahit pa sabihing matagal na nawala. Meron tayo inactive members. Kaya once na ikaw ay naging member ng church ng OBBC, bit mo na yun. Kahit saan ka pumunta. Kahit mag-backslide ka, bit mo na yung pangalan ng church. Ay, OBBC yan. Ay, Baptist yan. Kahit matagpuan ka sa mga lugar, bit mo na yon. Pero, bilang member ng church, we protect the name of our church. Integrity. Hindi tayo perpekto, sabi ko nga kahapon, may mga bit pa rin tayong kasalanan. Pero, unti-unti nating sinusurrender sa Panginoon, at kung talagang hindi pa natin mag-give up, at least, tinatago natin o hindi natin hinahayag. Church, listen. Huwag nating ipaglandakan yung mga maling gawain kung talagang hindi natin kayang pigilan. Di ba? Hindi yung ikaw ay baptist na, member ka na ng church, proud ka pa na makikita na ginagawa natin yung mga hindi kalooban ng Diyos. Di ba? So, iniingatan mo kung ano yung pinopost mo. Sabi ko nga, kung titingnan natin yung mga classmate nyo, yung mga katrabaho nyo, yung mga kapamilya nyo, tinitingnan nila, ano bang pinagkaiba ng baptist? Yung iniinom namin, iniinom nyo rin. Yung pinupuntahan namin, pinupuntahan nyo rin. Yung ginagawa namin, ginagawa nyo rin. Wala namang pinagkaiba Anong pinagkaiba ng name? Ng identity. Inaalagaan natin yon. We are not perfect. Pinaghahanapan din naman tayo sa labas na dapat ganito kayo. Hindi tayo perfecto. Pero iniingatan natin ang pangalan. We secure the church. So pagdating sa secure, iniingatan natin ang church na magkaroon ng division. Iniingatan natin ang church na magkaroon ng mga pagtatalo-talo. Iniingatan natin ang church na tayo ay humantong sa mga pagkakataon na ang church ay nagkakaroon ng mga problems. We secure the church. Responsibility natin is steadfastness. Tungkulin mo rin na manatili sa church at ipagpatuloy ang iyong pananampalataya. Alam nyo, ito ang sa pinakang mahirap na parte. Yung ating pagiging steadfast or tuloy-tuloy sa gawain ng Diyos. Biyaya lamang po ito. Pero tungkulin mo na ang iyong pagiging membro ng church ay hindi natatapos until God calls you home. At pinakang huli, paspasan na po natin, merong purpose, may prerequisite, may price, yung place. Saan ka ba dapat maging kaanib na iglesia? Unang-una, a church where the salvation of God was perceived. Doon sa church na kung saan tinuturo ang tamang kaligtasan at nagturo sa iyo ng tamang kaparaanan ng kaligtasan. Napakahirap at dapat na kung sino ang nagturo sa iyo ng tama at natutunan mo ang tama, you should be there.
a place of membership, the salvation of God was preached, the word of God the salvation of God was perceived, the word of God is preached. Make sure na pinapangaral ang salita ng Diyos. The Son of God is preeminent, na ang Diyos ay hindi lamang, Diyos anak ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos. The Spirit of God is present. Nararamdaman mo ang pagkilos ng Banal Espiritu, ang pagbabago sa buhay mo. The people of God is passionate. Yan po ang church that we should belong. To the church where you felt you are belong and accepted. There's no perfect church, but we are happy. I am happy for you to be a part of our church. Alam nyo, ang ating pagiging membership, ang ating pagiging member, ang ating brotherhood, your sisters and brother in Christ, is a lifetime relationship. Not just lifetime, but eternal relationship. Isa sa pinakang mahabang relasyon na magkakaroon kayo sa mundong ito is your relationship with your church. Marami na kayong naging barkada pero hindi na kayo barkada ngayon. Marami na kayong naging classmate pero tapos na yan after 6 years, after 4 years. Even yung ating mga pagkikita-kita na mga relasyon sa ating katrabaho, natatapos yan. Pero alam nyo ang wonders of having a church? Once na ikaw ay napabilang sa church, sa iyong pagtutuloy-tuloy, hanggang pagtanda mo, hanggang paglaki mo, hanggang kuhanin ka ng Diyos o abutan ka ng kamatayan, yung ating pagiging brothers and sisters in Christ, hindi natatapos. Kaya masarap maging part ng church kasi wala ka mang family, na wala man ang mga membro sa buhay, na wala man ang iyong mga kaibigan, pero yung church laging nandyan. Kaya nga, tingnan nyo ang inyong mga sarili. Diba? Tingnan nyo ang inyong mga katabi. Kung magpapatuloy lang kayo, hanggang pagtanda, kasama nyo yung mga yan. Nakakatuwa yung may mga childhood friends sa church. Kami na preacher camps, bata pa lang kami dito, kami na magkakasama. Di ba? Di ba nakakapagtaka yung mga ganung bagay? Tingnan nyo yung mga nakikita nyo. Ang tagal nyo nang nakikita nyo pa rin. Yan ang samahan ng ating membership. Di ba? Ang tatagal na, lalo pa yung mga naglilingkod na napakatagal na, biruin mo nandito pa si kapatid. Pero ang dalangin natin, sana, same paces, makita-kita pa rin tayo hanggang finals. Hanggang pagdating ng Panginoon, nagpapatuloy tayo sa kanyang gawain. So that is the wonders of having a church. And